Vice President Binay once said, and I quote, "Our war against homelessness continues, and again, we must regard the magnitude of our task and be able to say with the same urgency that we must work together for the people, lose not just the dream of a roof over their heads, but the hope for a better life." Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kaibigan, Marisa Del Mar. Ngayong gabi po ay makakasama natin ang isa sa mga active at prominent figure sa housing industry, ang Housing and Urban Development Coordinating Council Secretary General Cecilia Alba. Alamin po natin mula kay Secretary General Alba ang mga programa ng HUDC para tugunan ang suliranin ng pabahay. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Up Close and Personal. Up close and personal, let's get to know the people who are here to show that there is something to achieve when hard work is what we give. Up close and personal, they all inspire to move, to dream and to aspire, learning the secrets of their success as they tell us how to try and give our best. Up close and personal, let's get to know. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Up Close and Personal. It's our honor and privilege to have with us the Secretary General of HUDC, or Housing and Urban Development Coordinating Council, a good friend of ours, Miss Cecilia Alba. Good evening, Sec Gen Celia. How are you? Good evening, Marisa, and good evening to all the televiewers. Yes. Alam mo po, Sec Gen Celia, alam mo mga kaibigan natin na nagsasabi, bakit kaya every time na yung pastonera ng HUDC or housing industry ay parating babae? Before was Sec Gen Lucille Ortile, ngayon babae na naman in the person of Sec Gen Celia Alba. Ano kaya ang the reason behind? Meron bang personal reason ito? Siguro naman coincidental lang ito na nangyayari. I think more than anything, it's yung capability ng tao that the President and even the Vice President, who is now the HUDC Chairman, is looking at. Oo. She was before with the Presidential Management Staff, Yeah. naging Deputy Secretary General na po siya, at ngayon na po, siya na po yung nakaupong Sec-Gen of the HUDC Key Shelter Agencies. Ayan. Siyempre, alam po nating lahat that Vice President and Chairman ng HUDC ay ang ating si VP Jejomar Binay at ang kanyang bastonera nga, ang sabi ko, ay si Sec Gen Celia. Now, Sec Gen Celia, what are the duties and functions of your office? Ang Housing and Urban Development Coordinating Council, o mahaba masyado, HUDC, Yes. ito ang policy making at coordinating body ng housing sector. So ito yung nakikipag-coordinate. Meron kaming 6 na agencies or ahensya sa ilalim ng HUDC, at kami ang naka-coordinator at kami yung nag-organize or nag-ensure na yung mga policies at programs ng lahat ng ito ay synchronized at in line and in accordance with the vision of the Vice President as Chairman. Yan, iisa-isahin natin. Let's talk about the National Housing Authority na talaga naman po napakalaki rin ng function dito sa ating housing industry. Ano po ba talaga ang nakikita yung tunay na function? Kasi kung minsan, ang National Housing Authority or NHA ay nagkakaroon ng mix-up dito po sa Socialized Housing Finance Corporation. Ano po ang difference at function ng bawat isa? Oo. Ang National Housing Authority at ang Social Housing Finance Corporation, pareho sila ng kliyente, kumbaga tawagin natin, constituents, ang informal settlers. Opo. Pero magkaiba sila ng programa. Ang National Housing Authority, itong ahensya na to, sila yung in charge sa resettlement program. So they're looking at yung mga informal settlers, lalong-lalo na yung mga ngayon, di ba, yung mga nakatira sa danger areas, Opo. yung mga nakatira sa mga estero, sila yung responsible sa paglikas sa kanila sa mga lugar na ganito. So they are in charge of resettlement, they're in charge of sites and services development. Samantalang ang Social Housing Finance Corporation, ang pinaka-main program nila ay ang tinatawag na Community Mortgage Program. Etong CMP, ang pinaka-objective nito is
mabigyan ng karapatang pondo yung mga community associations. Ito yung mga organized communities na nakatira sa isang private land. Opo. Yung may-ari ng lupa ay willing namang ibenta sa kanila yung lupain na yon para magkaroon na sila ng seguridad dun sa lupain na yon. Tama. Ang social housing, siya ang nagbibigay ng pondo para mabili nila yung lupang yon sa may-ari, May-ari. sa tunay na may-ari. Okay. Section Celia, yung pong lotting yun ay ibebenta ng landowner sa mga informal settlers through the help of ito pong socialized housing natin. Ito pong Finance Corporation. Ang tanong po, ito po ba ay para lamang sa lote or pabibigyan din po sila ng pautang dito sa CMP program para sa pagbibuild ng kanilang mga bahay? Oo. Programa talaga ng CMP, 3 phases yan. No? Unang-una is land acquisition, mabili nila yung lupa. At kung mabayaran na nila yung mga lupa, interesado silang magpa-develop rin nung kanilang lugar or magpatayo ng housing, pwede pa rin sila ulit mangutang. Ayun. Pero ang primary sa ngayon, yung mabili muna nila yung lupain. Kung yung mga informal settlers po ay gusto nang i-relocate nga po at bigyan ng lote ng may-ari, pero hindi naman pong bigay na hindi babayaran, kundi through CMP. Kasi ang gusto po nila ay ibigay na ng landowner yung lote sa kanila. Posible po ba yun? O dapat namang idaan sa tamang proseso na through the CMP program? Oo, alam naman natin lahat na ang maganda talaga, may stake din, may inilaan o may investment din yung mga communities. So dito sa programa natin ito, ang pinapaunang bayad ng SHFC sa may-ari yung pero yung pera, pero yung community, sila ngayon ang magbabayad sa social housing. Pero over a period of 25 years. Yes, so maganda, magaan. So hindi talaga mabigat para sa kanila. At siguro naman kakayanin nila, no, karamihan nga dito nangungupahan din sa mga lupaing ito So I'm sure sa mababang halaga kakayanin naman nila. We have to go naman po dito sa HLURB or Housing and Land Use Regulatory Board, kung saan ang ating kaibigan si Attorney Tony Bernardo ang nag-head dito. Dito po sa HLURB, sabi nga po ni Attorney Bernardo, miikot din po sila kasama nitong pabahay caravan natin para mai-introduce sa mga local government units ito pong ating pabahay caravan at saka ito pong CLUP. Ano po ang tunay na function na talaga pong under dito sa HLURB? Oo, ang HLURB, ang tinatawag namin sa kanila ay regulator. Sila ang nagre-regulate sa housing industry, sila yung nagsiset ng standards, sila ang nag-i-issue ng license to sell, which is very important. Para maibenta ng mga developers yung mga units. At the same time, sila rin ang nagmamanage ng mga homeowners associations. So yung mga conflicts ng mga officers or members ng HOAS, sila rin ang nagre-resolve niyan. At kung ang buyer, kunwari ako ay buyer ng isang unit, may complaint ako sa isang developer, HLURB din ang in charge to adjudicate itong mga ganitong So issues. HLURB po giving license to sell sa mga townhouses, condominium, sa mga developers natin na pag wala pong license to sell, mukhang may problema. Oo, Hindi po tayo dapat tama. bumili sa walang license to sell, not unless exempted yon Yeah. for getting that license. That's Diba po? true. That's Section Celia, pag-usapan po natin ang National Home Mortgage Finance Corporation, kung saan po ang ating kaibigan na si Mr. Jopet Season ang nag-head dito. Ano po ang function ng office na ito? Oo, ang National Home naman, ang kanyang pinaka-primary mandate mag-mobilize ng funds. So, ang ginagawa nila, bumibili sila ng mga mortgages at ibibenta nila ito para mag-raise ng funds for the sector. So, yun ang kanilang fund mobilizer ang kanilang role. Home Guarantee Corporation, Oo. ang HGC, kung saan ako, congratulations President Manny Sanchez, dahil nandoon po tayo, Sec-Gen, sa Manila Peninsula, sa kanilang clients, Appreciation Night. It's a wonderful affair at saka well-attended. Oo, Ayan. tama-tama yun, Marisa. No? Yung Home Guarantee Corporation, ang kanilang trabaho is tinutulungan rin nilang mag-mobilize ng funds. Pero ito, pondo naman ito ng mga private banks o kaya financial institutions na
parang gustong magpautang din sa bahay at para masigurong hindi sila malulugi, ang HGC nagpro-provide ng guarantee. So kunwari ako ay isang bangko, nagpautang ako sa isang borrower, kapag ka nag-default o hindi nakabayad yung borrower na yon, ang HGC ang magbabayad dun sa bangko kapag naka-enroll sila sa Kumbaga, lowering the enrollment. risk of the That's bankers, true. mostly That's true. bankers or funders Yes. ng housing industry. Napakaganda. Ano naman po ang tunay na functions ng Pag-ibig Fund? Oo, ang Pag-ibig Fund naman, ito yung pondo ng mismong mga miyembro, no? As government or private sector employees, nagko-contribute tayo Yes, ako every month. Pag-ibig member tayo. Tama, Sec. 100 a Celia, month. of Meron course. tayong contribution dyan. At tinatapatan ito ng 100 din ng employer natin. That's right. So, itong pondong ito, pinapautang ito ng Pag-ibig sa kanilang mga miyembro, either in the form of multipurpose loans, like mga educational loan, etc., or housing loan. Ito yung long-term loan nila. So, ang Pag-ibig, ang kanilang mandate ay magpautang para sa kanilang mga miyembro. At a very reasonable interest rate. Ano po ba interest rate ngayon natin, Sec. Celia? Sa ngayon, ang interest natin for housing units na 400,000 and below 6%. And up to 750,000, 7%. So, that's very nice. Ako, kung baga, mas mababa pa to talaga sa mga bangko. So, syempre, mas mabuting pumunta na muna tayo sa Pag-ibig. Ngayon, kung medyo hindi na kaya, kasi may level tayo up to 2.5 million, ay pwedeng i-finance ng Pag-ibig. So, after that, saka lang tayo pwedeng pumunta sa bangko, di ba po? Well, actually, hanggang sa 3 ngayon, million up na to ba? 3 million Oh, na. 3 million ang na. loanable Kasi ang amount hinahabol ng- yata ngayon ng mga developers hanggang 3.5. Pero naku mga kaibigan, 3 million 3 is million very pa muna. good na. From 2.5 to 3 million, pwede na po nating iutang ang ating mga housing loans, mga educational loans, multipurpose loans, at pwede rin po yung mga renovation ng ating Tama mga yan, bahay. tama yan. At definitely, hindi ganun kahirap ang mga requirements, di ba po? Napakaraming mga kaibigan natin na naliligayahan kasi nakikita na kayo ngayon. Nationwide dito sa ating pabahay caravan, kasama yung ating si VP Binay, kayo po Sec. Celia, at sa lahat ng ating mga key shelter agencies, nagpunta po kayo sa Cebu at saka sa Baguio, kung saan yung ating mga officers ng National Real Estate Association ay nandoon po para salubungin kayo. Ano po talaga ang objective ng pabahay caravan? Alam mo, Marisa, nung umupo si Vice President being a former mayor, Yes. marami siyang kakilala at nakakausap ng mga mayors at governors. At nalaman niya na marami pala silang mga pwedeng i-offer na lupa. May mga lupain sila. Ang kailangan nila tulong in terms of paano mo ito i-develop That's at right. magpatayo ng housing. So, sabi ni VP, sa kanya mismo galing, kailangan maiparating natin sa kanila ang mga programa natin. Lagi nating sinasabi, partners natin ang local government, That's true. pero hindi nila alam yung programa. So, sa kanya mismo nang galing, bumaba tayo, iparating natin sa kanila ano tong mga programa natin, at i-offer natin yung options, mga menu of options natin, at bigyan natin sila ng pagkakataon na pumili alin yung sa pinakabagay na programa para sa Para sa kanilang kanilang lugar, sa kanilang Oo, municipality. That's city. very nice to hear. Sec. Celia, magkakaroon lamang po tayo ng friendly reminder. So, po muna kayong aalis. Magbabalik po ang Up Close and Personal. Up close and personal, let's get to know the people who are here to show that there is something. Up close and personal, let's get to know. Nagbabalik po ang Up Close and Personal. Kasama pa rin po natin si Sec. Celia Alba ng HADSI. Maraming umaattend na LGUs, mga assessors, appraisals ng mga different municipalities and cities nung nagkaroon po ng training and seminar at national convention ang ating